I know the Lord will make a way for me. Oh Lord Jesus, hallelujah. Glory to Jesus. Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. Oh Heavenly Father, once again this morning, with a sincere heart, with a humble heart, oh Panginoon, kami po ay sama-sama lumalapit sa inyo, God. Patuloy kami na nagpapasalamat sa inyo na may kagalakan sa aming mga puso, God. Lord, thank you for all these heavenly blessings that we receive, Panginoon. Thank you for all of these blessings na patuloy na pinagkakalob niyo sa bawat isa, Panginoon. Lord, thank you sa inyong kabutihan. Thank you, Panginoon Diyos, sa inyong pagmamahal, O God, na sa patuloy na nagbubuklod sa amin sa dahong ito. Lord, we pray, O God, na patuloy mo kami, Panginoon Diyos, nakahabaga, kaawaan sa oras nito, God. Lord, kami po'y darako sa pag-aaral ng iyong mga salita at ayaw namin dumako roon nang hindi kami karapat-dapat, Panginoon. So, Lord, kami po ay lumalapit na may kapakumbabaan sa aming mga puso at tumingi kami, Panginoon Diyos, ng paglilinis ng inyong banal at makapangyarihang dugo. Mula sa mga bagay, Panginoon Diyos, na iyong masumpungan sa amin na aming nagawa sa isip, sa aming salita, Panginoon. Lahat ng aming pagkukulang, lahat ng aming kamalabisan, Panginoon Diyos, ay inihingi namin ng tawad, Panginoon Diyos. Linisin mo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo na sa oras dito. Ang iyong banal na Santo Espiritu, Panginoon Diyos, ay malayang makakilos sa aming kalagitnaan, O God. At ang iyong pong mga pagpapalang makalangit ay malayang makabuhos, Panginoon Diyos, sa aming kalagitnaan. Lord, we pray na patuloy mong gabayan, patuloy mong i-anoint ang bawat isa, Panginoon Diyos, sa oras dito. Lead us by your Holy Spirit. Itali mong gawa ng kaaway, Panginoon Diyos, na maaari pong makagambala sa aming pananambahan sa oras dito, God. Isentro mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon Diyos. Buksan mo ang aming kapahayagan, ang aming mga tenga, Panginoon Diyos. Pagdating sa iyong mga salita, O God. Lord, we need your holy presence sa oras ito. Lord, sa iyo kami nagtitiwala at sa iyo namin, Panginoon Diyos, pinagkakatiwala ang lahat ng aming panalangin ng gawain ito at sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat. In the mighty name of Jesus Christ, we pray all these things. Amen. So, bago tayo nga po mga kapatid, nais kong tayo bumasa ating teksto sa umagang ito. Dito po tayo sa Proverbs chapter 8, verses 22 to 31, mga kapatid. Medyo mahaba lang, pero tisan po natin ang salita ng ating Panginoon. Sabi po rito, the Lord possessed me in the beginning of His way. Before His works of old, I was set up from everlasting. From the beginning, or ever the earth was. When there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water. Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth. While as yet He had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. When He prepared the heavens, I was there. When He set a compass upon the face of the depth. When He established the clouds above, when He strengthened the fountains of the deep, when He gave to the sea His decree that the waters should not pass His commandment, when He appointed the foundations of the earth, then I was by Him as one brought up with Him, and I was daily His delight, rejoicing always before Him, rejoicing in the habitable part of His earth, and my delights were with the Son of Man. May the Lord bless the verses, the words that we read, mga kapatid. Mahalaya na po tayo, mga kaupo. Amen.
So, isa po mapagpalang umaga sa pangalan natin, Panginoon Yesus Kristo, mga kapatid. Itutuloy lang natin yung Sunday School natin na nasa part 6 na po tayo, eliminating the concept of Godhead, mga kapatid. So, naway ang bawat isa po ay nasa maayos na kalalagayan, mga kapatid. Amen. At nais ko muna magpasalamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat na kanyang ginagawa sa akin, mga kapatid. Kasi sa mga ilang araw na nagdaan, talagang medyo may mga aksidente na pagpasalamat ko sa Diyos na hindi niya ako pinabayaan. Tulad na lang nandito, na nakaraan, nagsusunog kami dyan ni Brother Jonathan. Tapos may spray paint pala, nagwawalis ako sa harapan ng sinusunog namin, sumabog. Actually, naano nga ito dito ko mga kapatid, natalsikan ng bubog sa may gilid. Pero papasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya hinayaan na mas lumaki pa yung naging damage. Mga kapatid. So, papasalamat ako sa Panginoon, pagbibigay ng kalakasan din sa akin sa araw-araw, sa ating lahat, mga kapatid. Di naman lingid sa bawat isa sa atin na kakagaling lang din namin ng event, mga kapatid, ng trabaho. So, yung pagod nandiyan pa. Amen? So, hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon Diyos, kaya pasasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. So, kaya ako naririto sa harapan ninyo at tayo, nakikita-kita rito dahil sa Diyos. Tama po? Mga kapatid, in short, kung wala ang Diyos, wala ang lahat ng mga bagay na meron tayo. Tama po? Wala ako sa harap nyo, wala tayo dyan, mga kapatid. Kaya talagang malaki pasasalamat sa Panginoon. Dahil nasabihin niya sa kanyang salita, mga kapatid, na my God shall supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus, mga kapatid. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Amen? Lahat ng needs natin, mga kapatid, at ang Diyos, pag alam niyang kailangan mo, ibibigay niya sa atin. Amen? So, thank you sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? So, sa oras dito, gusto ko ituloy yung ating talakayan na nakaraan. At gusto ko lang magbalik tanaw, mga kapatid. So, natakal natin yung God's power tool, mga kapatid. Ano ba yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos? Ito yung kanya salita, mga kapatid. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Mababasa natin yan sa Genesis, kapatid. Sinalita niya na magkaroon ng langit at lupa. Ano nangyari, mga kapatid? Nagkaroon ng langit at lupa. Amen? So, ganun makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Amen? So, Godhead yung topic natin. So, sabi nga doon, walang ibang kasama ang Diyos na ibang persona o ibang Diyos. Isa lang siya, mga kapatid. May kasama siya, pero hindi siya ibang tao o ibang Diyos. Ang kasama niya ay yung salita niya mismo, mga kapatid. Sabi nga ng John 1:1, siya at ang kanyang salita ay iisa. Mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ang Berbo at ang Diyos ay isa, mga kapatid. So, tutuloy natin to. Ang connecting verse ng John 1:1, mga kapatid, ay itong binasa natin na Proverbs chapter 8, verse 22 to 31. So, time check, nagsimula tayo, 9:05, mga kapatid. Itong Proverbs chapter 8 natin binasa, mga kapatid, pinapakita rito na yung logos, ang word, mga kapatid, at yung karunungan o wisdom ng Diyos ay isa. Amen? At nagsasalita ang wisdom, mga kapatid, dito sa talatang ito. So, hilig sabihin dito sa binasa nating teksto, mga talata, mga kapatid, ang nagsasalita rito ay ang karunungan ng Diyos. Basahin natin sa Tagalog, mga kapatid, para mas malinaw. Sabi rito, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Wisdom, mga kapatid. Sabi rito, wala pa pasimula. Walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Nariyan na ako. Inari na ako ng Panginoon. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas.
samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa ni ang parang man ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan. Nang kaniyang itatag ang langit, nandoon ako, sabi ng karunungan, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang wag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos, ng kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. So kung babasahin natin ang buong Proverbs chapter 8, ito po ay, na nagsasalita rito ay ang karunungan ng ating Panginoon. Amen? At dito, kung papasin natin, nung una, in the beginning was the Word, John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. Logos, salita, mga kapatid. Amen? Dito naman sa Proverbs, wisdom na siya. Karunungan na siya, mga kapatid. At sabi niya dito, kiniklaim niya, na pasimula pa lang. Wala pang langit, wala pang lupa, nariyan na. May kasama ang Diyos. Sabi, ako ay nasa tabi niya, nasa siping niya, mga kapatid, gaya ng isang matalinong manggagawa. Amen? So kung may kasama ang ating Panginoon Diyos before the creation, mga kapatid, yan ay ang kanyang salita, karunungan, mga kapatid. At isa lang yon, mga kapatid. Bago pa pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una, naroon na siya. Amen? Yun ang sabi ng Bible, mga kapatid. Bago palalangin yung mga nakikita natin dyan, nandiyan dyan na ang karunungan. Amen? At ang salita ng Panginoon. Yun ang kasama niya. Amen? So patunayan natin ang wisdom talaga. Yung kasama ng ating Panginoon Diyos sa paglikha ng mundong ito. Dito sa langit at lupa. Proverbs chapter 3, verse 19, mga kapatid. Sabi rito, nilikha ng Panginoon ng lupa sa pamamagitan ng karunungan. Amen? Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Amen? So, malinaw. May power tools ang Panginoon. Tulad ng nakaraan, sabi nga rin, hindi naman ito mabubuo ng bibili ka lang ng mga materyales, kailangan mo ng power tools. Ligare, barena, di ba? Martilyo. So, Panginoon, meron din power tools. Ano yung una? Yung napag-aralan natin nakaraan, yung salita niya. At ngayon, yung kanyang wisdom, mga kapatid. So, napag-aralan natin yung logos at marami po dito yung wala no nakaraan. Pero ano ba yung logos? Pag sinabi natin na logos, ito yung pag-express ng ating Panginoon Diyos ng kanyang kaisipan. Amen? Kung paano tayo, nag-iisip muna tayo bago tayo magsalita. Tama po. Laging dito muna sa kaisipan natin. Mga kapatid, una, ang Diyos ay nagplano na lumikha. Nagplano. Di ba? Ano bang ginagamit sa pagpaplano? Isip, mga kapatid. Amen? Kailangan ng wisdom. At yung wisdom na yun, mga kapatid, kaisipan niya yung wisdom, mga kapatid. Ito yung pagpaplano niya. Ngayon, nung naplano niya, mga kapatid, he expressed his thoughts. Kasi may plano na. Siyempre, kapag may plano ka, nasasalitain mo na yan. Bilang tao, tama po, mga kapatid. So, ganoon din ang ating Panginoon. He expressed his thoughts. Una, wisdom muna. Karunungan. Sa isip muna. Sinalita niya ang mga plano niya. Mga kapatid, sinalita niya ang mga nasa kaisipan niya. Kaya nga sabi ng mga diba sa Genesis, and God said, let there be light, and there was light. Magkaroon ng di ba? Ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Tama, mga kapatid? God said, let there be a firmament in the midst of the waters. Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. Nagkaroon, mga kapatid. Amen? So, wisdom and the word. Yun ang kasama ng ating Panginoon. Karunungan at kanyang salita. Malinaw po yan, mga kapatid. Walang ibang persona, walang ibang Diyos, mga kapatid. Ang kanyang kasama ay ang kanyang logos, ang kanyang salita. Amen? Ang kanyang wisdom. Amen? Hindi yan yung malaking Diyos o maliit na Diyos na sinasabi na nasa kapaligiran natin. Amen? Hindi yan yun. Walang ganon na aral na salita ng ating Panginoon Diyos. Amen? Talagang na-mislook lang nila ang mga bagay nito.
Amen? Ang mga tao sa panahon natin, hindi nila maunawaan ang bagay na ito. Amen? Kahit basahin mo yan word by word. Napakalinaw mga kapatid, Bible. Bible verse, yung mga binasa natin. Hindi nila maunawaan mga kapatid na ang wisdom ng Diyos ay ang kasama ng Diyos ng pasimula. Amen? Bakit? Sabi nga kasi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Bakit di nila maunawaan? Bakit di maunawaan ng karamihan sa tao ngayon? Bakit mga kapatid? Kasi nga, yung mga bagay na ito mga kapatid, para sa kanila, ay kabaliktaran. Kung sa atin, karunungan ito, sa kanila kamangmangan. Mga kapatid, ang karunungan ng Diyos ay kamangmangan sa sanlibutan. Amen? At ang karunungan ng sanlibutan ay kamangmangan sa Diyos. Baliktad, mga kapatid. Amen? Kaya nang magsalita ang wisdom dito sa Proverbs, dito sa Kawikaan, mga kapatid, sa mga talatang nabasa natin sa ating teksto, hindi nila napag-unawa, mga kapatid. Amen? So, mapalad tayo o naunawaan natin ang mga bagay nito. Amen? Naunawaan ba natin, mga kapatid? Bagamat alam ko yung iba kasi, part 6 na kasi tayo, pero may live naman po tayo, may mga videos tayo, pwede ninyo i-catch up. Amen? So, kung nakakasunod ka, tulad sabi ng Corinthians, nasa yung Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya kung naunawaan mo mga bagay na ito, you are truly blessed, mga kapatid. Amen? Now, ang salita ng Diyos ay pinakilala sa atin kung sino ba talaga yung kasama niya ng pasimula. Amen? At ulit, ito yung Logos, the Word, and His wisdom. Isa lang yun, mga kapatid. Ngayon, ang tanong, sino ba yung wisdom na nagsalita? Mga kapatid. Ngayon, dito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 24, alamin natin kung sino itong nagsalita na wisdom. Sabi rito, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Amen? Sa Tagalog, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Malinaw, mga kapatid? Sino daw po yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos? Si Kristo. Amen? Kung malinaw sa atin yung bagay nito, mga kapatid, talaga pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Amen? Si Kristo pala yung wisdom and power ng ating Panginoon. Amen? So, siya yung nagsasalita doon sa binasa nating mga talata. Siya yung kasama ng ating Panginoon nung pasimula pa lang. Amen? Na nagsasabing siya ay naroon buhat pa nung una. Buhat pa nung pasimula. Bago palalangin ang narito sa sanglibutan ngayon. Dito, langit at lupa, mga kapatid. Amen? At yun yung katotohanan. Amen? Hindi yan sabi-sabi lang, hindi ko lang sabi-sabi yan nung kahit sino man tumatayo rito, mga kapatid. Yan yung absolute word. Amen? Yan yung nakalagay sa Biblia, mga kapatid. At kung ano nakalagay sa Biblia, yun lang dapat ang maahayag. Amen? So, si Jesus Christ, ang kapangyarihan at karunungan na nasa loob ng Diyos, buhat pa ng pasimula. Nasa loob, mga kapatid. So, mas may malalim pa yon. Siguro sa susunod, mapapag-aralan natin yun, yung silitang bigatin. Pag sinabi nating bigatin, hindi yung basta mga kapatid, niluwal yon. Parang sa panganganak ng ating mga kapatid dito, ng ating mga sisters. Niluwal, bigatin. Mga kapatid, at mapapag-aralan natin yun sa susunod. So, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung tinatawag na wisdom, mga kapatid, word, sa ating Panginoon. Amen? Bakit? Kasi kung parang sa atin lang yan yung wisdom natin, yung kaunawaan natin, may hiwalay ba natin yan sa sarili natin? Hindi, mga kapatid. Dahil sa atin yan. Tama? Nasa loob natin yan, mga kapatid. Hindi natin pwedeng ibahin. Di ba? Hindi tayo pwedeng mag-duplicate. Iisa lang tayo at ang ating kaisipan. Tama po? Ang ating kaunawaan, iisa lang tayo, mga kapatid. At ganoon din, ang ating Diyos.
Hindi din natin maaaring hiwalay si Kristo sa Diyos, pag-ibahin sila ng katauhan, mga kapatid, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos ay si Kristo. At siya yun mismo, mga kapatid. Bakit? Tatanong, kung wala ba si Kristo, ihiwalay ba natin siya sa Diyos? May malilikha ba? Yan ang tanong. Anong sabi dito sa Colossians chapter 1, verse 16? Sabi rito, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakakita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsako o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa niya. For by Him were all things created. Amen? So, sino yung Him na tinutukoy rito? Colossians chapter 1, verse 13. Itaas lang, mga kapatid, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kaniyang pag-ibig. Sino nagligtas sa atin na namatay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, upang tayong makasalanan ay makapanagana sa biyaya at tabag ng ating Panginoon? Jesus Christ. At sabi doon sa verse 16, all things are created by Him. Ibig sabihin, kung wala si Kristo, mga kapatid, walang malilikha. So kung sasabihin ng karamihan ng mga tao sa panahon natin ngayon na ibang Diyos, si Kristo, sa Ama, there is something wrong. Pinaghihiwalay nila, mga kapatid. Di ba? So kung yung kapangyarihan natin, mga kapatid, o kaya sabihin natin yung kaisipan, kaunawaan natin, karunungan natin, ihiwalay natin sa atin, anong mangyayari? Di ba? So dito, hindi rin pwede na ihiwalay, mga kapatid, ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos sa ating Panginoon. Amen? Dahil iisa lang sila. Tama po, mga kapatid. Amen? At sabi nga ng John 1:3, without Him was not anything made that was made. Walang nalikha, mga kapatid, kung hindi dahil sa Kanya. Bakit? Sabi nga kanina ng ating binasa, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Isa lang ang Diyos at si Kristo. Hallelujah! Glory to Jesus. Dagdagan pa natin yan, mga kapatid, mas palinawin pa natin. Ngayon ang tanong, paano nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa? Mas patibayan lang natin. Dito po sa Hebrews chapter 1, verses 1 to 3, mga kapatid, sabi rito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ito tanong, mga kapatid, sino bang ginamit ng Diyos upang likhayin ang mundo? Mas patibayan lang natin yung mga nabasa natin na verse. Sabi rito, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Amen? Dalawang verse na. Ilang verse na yung nabitawan natin, mga kapatid. Sa pamamagitan ni Kristo, ginawa ang sanglibutan. Amen? Hindi natin pwedeng laktawan yon. Hindi natin pwedeng isang tabi yun. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Amen? Ngayon, ang tanong, hiwalay ba si Kristo at ang Ama? Ano, mas pagtibayan natin dito sa verse 3. So sabi rito, palibhasay siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kaniyang pagkadiyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, ng kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Amen? So dito, nami-misplace to ng mga ibang tao. Nung nabasa nila na lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, dalawa yung nakita nila. Amen? Pinaghiwalay nila, mga kapatid.
na pinag-aaralan naman natin kanina pa, ang wisdom ng Panginoon Diyos ay iisa lang sa Kanya. Amen? So, sabi rito, palibhasay siyang sinag ng Kanyang kalwalhatian at tunay na larawan ng Kanyang pagka-Diyos. So, sino tinutukoy na larawan ng Diyos? Amen? Sino tinutukoy sa taas na verse na binasa natin kanina? Si Kristo, mga kapatid. Si Kristo ang express image. Amen? Siya ang larawan ng Diyos. Tama po? Si Kristo ang persona ng Diyos na hindi. Diba ang Diyos natin dati hindi natin nakikita kasi Espiritu siya. Tama po, mga kapatid. Diba sabi ng Bible, ang Diyos ay Espiritu. Po? At anong Espiritu? Ang Espiritu ay walang laman. At walang dugo. Walang buto. Amen? So, hindi natin nakikita ang Ama. Ang pasimula. Hindi natin siya makikita. Amen? Kaya nga sabi rito sa verse 3, nag-express ang Ama ng kanyang image. Express. Mga kapatid, nagpahayag siya. Amen? At yun ay si Kristo. Nagkaroon ang Diyos ng katawan at ang katawan na yon ay si Kristo. Mga kapatid. So, medyo ano to, malalim pa to siguro, next natalakayin natin. Amen? So, kung kasama na ng Diyos, si Kristo, nung pasimula, Diyos, di ba, mandaming katanungan doon. Sagutin natin yan sa tulong ng ating Panginoon po, mga kapatid, sa susunod na talakayan. Pero dito muna tayo. So, nagkaroon ng muka, katawan, laman, at buto. Amen ang ating Panginoon. So, He expressed, mga kapatid, nag-express siya ng kanyang imahe upang makita natin, mga kapatid. So, sa ibang translation, yung person, kasi may mababasa tayong person dyan, dito po sa verse 3, the express image of His person. So, sa ibang translation, ang person, substance, mga kapatid. So, pag sinabi natin na substance sa Tagalog, ito ay sangkap, mga kapatid. Kaya, kapag i-connect natin, sa madaling sabi, si Jesus Christ ay galing sa substance ng Ama. May pinanggalingan si Jesus Christ. Amen? Ibig sabihin yung bigatin na pag-aaralan natin sa susunod, mga kapatid. Ibig sabihin, pag sinabi natin na sila ay one substance, mga kapatid, kaya nagkaroon ng anak, may pinanggalingan. Tama po? Yung mga anak naman dito, tayong lahat, naging anak tayo. Di ba? Meron tayong pinanggalingan. Tama po? At ganoon din naman dito sa ating Panginoon. Saan nanggaling ang anak? Sa Ama. Amen? At kaya nagkaroon ng anak dahil ang Diyos ay nais magpahayag sa atin. Different, a manifestation at yung dispensation na pinag-aralan natin noong nakaraan. Kaya, anong ginawa niya? Gusto niya magpakita sa mga tao? Sabi ng Hebrews 1:3, nag-express siya ng image of His person. Amen? Nag-express siya ng sarili niyang katawan, ng kanyang muka, mga kapatid. Amen? Kaya ano sabi ng Bible, Colossians chapter 2, di ba? Kay Kristo, nakatago ang lahat ng mga kayamanan, mga kapatid, ng karunungan at ng kaalaman. So kung wala si Kristo at di natin siya sasampalatayanan, hindi natin makakamtan ang mga karunungan at kaalaman. Amen? Since tayo po ay 9:30 na, kapatid, so dito ko pansamantalang puputulin yung ating talakayan. So nawa ang Panginoon Diyos ay nagpahayag sa bawat isa. Meron tayong natutunan kahit papaano, mga kapatid. At yan ako lang din sa inyo kung gusto nyo pong masundan at mas maunawaan nyo ng maayos yung ating topic, meron naman po tayong video, mga kapatid. So, panoodin na lang po natin doon. So, to God be all the praises and the glory. God bless us all po, mga kapatid.